Ay, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, ang People TV. Kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button below. So dito po sa ating channel, pinag-uusapan po natin yung mga tungkol sa mga lupa, sa mga titulo, ang mga negosyo, mga maliliit na negosyo. So yan po yung naman po ng ating channel. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ay mother title versus individual title. Ano po ba yung totoong pagkakaiba nitong dalawang po ito, no? Para dito po sa pinag-uusapan natin ito, kung sakali pong bibili po kayo ng property, ma-distinguish niyo po kung ano po yung pagkakaiba ng mother title sa individual title, ano? So, number one, ito po yung simpleng explanation lamang, ano? Mother title. Ang mother title ang original o pinakaunang titulo ng isang malaking lupain. So, karaniwan po itong pagmamay-ari ng isang pamilya, isang developer, o isang korporasyon, o isang malaking landowner. So, yan po yung mga nagmamay-ari ng mga mother title na yan. Kapag hinati-hati po ang malaking lupang ito para gawing mga lote, tapos mother title pa rin ang base title habang hindi pa ito na i-split sa individual title. So yan po yung mother title. Ano po? So kapag ang lupa na bibilhin nyo po ay under mother title, ibig sabihin hindi pa nakapangalan po yung titulo, ano? Hindi pa nahahati-hati. So may proseso po sa subdivision at titling. At kung kayo po ay buyer, may risk po kung hindi maayos ang documentation. So, balik kailangan po siguraduhin natin na legit yung developer o landowner at may proseso talaga ng title transfer. So, sa individual title naman, pag sinabi nating individual title, ito po may sariling titulo, yung isang specific property o lote, no? So, may pinangahawakan po silang TCT. Ibig sabihin, hiwalay na po yan sa mother title, may sarili na po siyang certificate of title o condominium man o CCT, nakapangalan po yan sa specific na owner. So ibig sabihin, mas malinaw ang ownership dito dahil iisang property yung pinag-uusapan, iisang titulo. So yan po yung pinagkaiba ng mother title sa individual title, So kung mapapansin nyo, pag maglo-loan kayo sa mga bangko, di po ba, karamihang hinahanap ng mga bangko pag maglo-loan kayo, yung individual na pagmamay-ari o yung certificate of title, meron pa yung titulo, bago kayo makapag-loan ng mga property, po. So ang pinagkaiba po niyan, simple, ang pinagkaiba nila, ang mother title, isang malaking titulo ng isang malaking lupa. Pag sinabi namang individual title, sariling titulo para sa isang specific na property. So, ang tanong, ano ang mas safe bilhin? So, parehong pwedeng bilhin basta maayos ang proseso. Pero sa reality, ang individual title, mas madaling i-verify yan at mas mababa ang risk kung ikaw ay isang buyer, Sa mother title, pwede ka pa rin naman bumili niyan. Kailangan lang mas maingat ka na may due diligence. Kaya bago po kayo bumili ng lupa, siguraduhin yung kung ano yung pinahahawakang dokumento nung nagbebenta. Ito po ba ay mother title pa po ba ito? O may sarili na po ba itong titulo o tinatawag nating individual title, Dahil alam niyo po, lamang po kayo pag alam niyo yung mga bagay na ito, Hindi lang po basta tayo bumibili ng property at magsasayang po tayo ng pera. Dahil hindi po basta-basta yan, Pwede po kayong maloko o magkaproblema kayo sa pagbili niyo ng property in the future na may mother title pala yan, tapos hindi maayos yung mga paghahati-hati, So kailangan po due diligence pag bibili po tayo ng mga property.